Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Medyo maulap po at mahamog ngayong araw na to, ngayong umaga. Ano po, ang temperature natin ay 50 degrees Fahrenheit. So talagang ano na, ang pakiramdam namin dito ay spring na. Mga ganitong temperature ho ay mga spring na to. At siyang yan nagsisimula ng lumabas ang mga buds ng puno. Maya-maya ay meron na tayong mga dahon at bulaklak ng puno. Allergy season, malapit na naman. Ngayon na naman no yan. Pero hindi yan ang ating pag-uusapan. Ano po? Tungkol pa rin ito kay Apollo Kibuloy, ang anointed son of God according to him. O self-proclaimed anointed son of God. Siya po ang nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ. Marami din pong taga-sunod, taga-subaybay. Ano po? Pero lately po ay talagang minamalas-malas na siya. Kasi po marami, yan po alam po natin na yan ay merong standing warrant sa FBI. Ano po? Hinihintay lang talaga makipag-cooperate ang Pilipinas or I don't know, baka naman hinahanap na talaga siya ng FBI. And then kahapon naglabas din ng warrant of arrest ang Senado dahil po hindi siya umapir sa Senate hearing. Ano po? Ayan. So meron pong karapatan ng ang Senado na magsumpina at mag-issue ng warrant pag hindi kayo nagdumating sa hearing. Ano po? Ang alam ko meron na rin ang House of Representative natin, sa congressman. Meron na rin silang warrant dahil hindi rin po nag-attend ata sa kanila. So, ano po ang ibig sabihin yan? Siyempre, huhulihin na siya at dapat magsalita siya sa harap ng Senado at mananatili siya nakakulong pag hindi siya nagsasalita doon sa mga investigasyon. Ano po? Pero, right after that, kahapon, ay sumasalungat itong si kinontra ni Robin Padilla ang warrant of arrest ni Kibuloy na inisyu ni Risa Hontiveros. Kinontra. At ang balita ko ay ang sabi ni Mig Zubiri, ang Senate President, na humahanap siya ng kakampi sa Senado para mapawalang bisa ang warrant of arrest na inisyu ni Risa Hontiveros laban kay Kibuloy. Ano po? Papaisip kayo, ano? Pero nga pala, kailangan po niya ng siguro mga walong signatures from the members of the Senate na sa committee na yun on women, na members ng committee on women. Kailangan niyan siguro mga 8 para ma-overturn yung warrant na yun. Ano? So, napapaisip kayo. At least ako, napapaisip ako, ano ba talaga ang hawak ni Kibuloy sa mga miyembro ng Senado na katulad ni Robin Hood Padilla, ano? Hindi naman po siya nagsalita kung anong dahilan kung bakit sumasalungat siya sa pag-issue ng warrant of arrest. Ganong lehitimo naman yung pag-i-issue ng warrant of arrest. May dahilan dahil nga sa hindi dumating sa sumpina ng Senado. Ano po? At padalawa, itong si Amy Marcos nagsalita din. Alam mo ba ang sabi? Ay wag daw namang apihin si Kibuloy. Parang something is wrong. Right? Ano bang meron si Kibuloy na hawak dito sa mga senador na to? Utang na loob?
baka utang na loob, saan kaya? Hindi natin alam. Pero, yun lang ang maaari kong isipin. May utang na loob sila o may utang sila kay whether loob or labas kay Kibuloy. Kung bakit mukhang kinakampihan nitong si Kibuloy, sa dami ng nagrereklamo laban kay Kibuloy, bakit parang kinakampihan ng mga senador nito itong si Kibuloy? Right? Wala namang mali sa ginagawa sa Senado. Yan naman po ay investigasyon. Alright? Investigasyon. Pero parang ano ba yan? Hinaharangan nila Padilla at mga kasama niya ang lehitimong investigasyon laban sa mga reklamo laban kay Kibuloy. Right? Maganda po ang utang na loob, Yan po ay isang trait ng mga Pilipino na napakaganda. Pero mayroon sana pong hangganan ang utang na loob. Hindi naman absolute 'yan eh. Utang na loob, ay pag yan ay yung utang na loob po kasi yan ay pag may ginawang maganda sa iyo ang isang tao, tinatanaw mo nang hindi mo man mabayaran ng salapi kung ano man yung kanyang binigay sa iyo. Pero yung utang na loob, yung favor na ibabalik sa kanya dahil sa magandang ginawa. Maganda po yung utang na loob na trade yan, pero may hangganan yan. Sa akin may hangganan yan. Hindi lahat ng utang na loob ay dapat suklian. Lalo na po kung mali ang taong may ginawang masama sa ibang tao o sa iyo, ay susuklian mo pa ng utang na loob. Para na rin po ninyong kinukonsente ang kasamaan na ginawa ng tao na yan. Hindi po utang na loob yan. Hindi po utang na loob. Pagkonsente po ng krimen ang tawag dyan. Kaya kung ito man sila Robin Hood Padilla at si Amy Marcos ay talagang sasalungat sa issuance ng warrant of arrest na yan kay Kibuloy at sasamahan pa yan ng ibang senador kung sakalit makakalikom sila ng 8 signatures, mag-isip-isip na po kayo mga kababayan ko tungkol sa mga senador na to. Ito ba'y ibinoto ninyo para sa kabutihan ng bayan o para sa kabutihan ng mga taong tumulong sa kanila sa pagluklok sa opisina o sa pansariling kapakanan? Maging masusi tayo sa ating mga politiko. Maging masusi po tayo dahil hindi po maganda ang, alam niyo po, yung pagboto natin sa kanila at pagluklok natin sa kanila sa Senado, sa kapangyarihan, ayan po ay hindi sa kanila talaga. Tayo po ang nagluklok sa kanila diyan. Sila ay may utang na loob sa atin. Sila ay may obligasyon sa atin. Sila ay may obligasyon sa atin para pabutihin ang ating kalagayan sa buhay, sa ekonomiya ng bansa. So, sana naman ay matuloy ang pag-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy at nang siya naman ay sumagot sa mabigyan siya ng pagkakataon or para mapatunayan na niya na mali ang mga pinaparatan sa kanya kung yun man ay mali. Binibigyan po siya ng pagkakataon ng Senado para sagutin ang mga paratang sa kanya. Alright, so hanggang dito na lang po. Magandang araw sa inyong lahat.